effective healthcare ba yun? Na, okay, libre lahat ng major surgeries ko, libre lahat ng gamutan ko kasi stage 3, stage 4 na ako. Eh, nung stage 1 pa lang ako, hindi mo ko pinansin. Umabot tuloy ako dun. Welcome back sa Snow Silog Podcast! Hello, hello, hello! So today pag-uusapan natin ang isa sa mga hot topics dito sa, pag-move sa Canada. Ito yung healthcare. So today aalamin natin kung ano ba tong universal healthcare na ito sa Canada na libre. Tingnan natin kung maganda ba talaga siya or sakto lang or hindi maganda. Oo nga, yun ang question ng marami. Libre ba talaga ang healthcare sa Canada? Or may mga hidden challenges? O yun yung mga tanong ng marami. And we all know na coming from the Philippines, yun yung parang isa sa mga nag-encourage sa atin na for me, para mag-Canada, is yung free healthcare as pamilyadong ina. As ina. So, yun yung isa sa mga nag-encourage plus points ni Canada, kaya kami nagpunta dito. Lagi kong gustong ipasok yung aming tanging ina. Kaso copyright tayo eh. So yeah, exactly. Free healthcare. Parang ang sarap naman kasing pakinggan pag free. Di ba Oh, lagi namang yes. magandang pakinggan kahit anong free? Free extra rice, free. Ganun ba? Didiscuss natin kung pros and cons ng free healthcare. Kung akala mo mabilis ka makakita ng doctor and all that. Ano ba talaga yung reality of free healthcare? I guess this episode, part pa rin to nung nung expectation versus reality series natin. Mahabang series to. Mga hanggang season 10 to. Okay, simulan na natin sa positive side. Ano ba yung mga pros nitong sinasabi nilang free healthcare? Totoo naman siya na free talaga, free yung pag-acquire ng sarili mong family doctor, free yung visit sa mga clinic, free yung surgeries, at isa ako sa mga naka-experience nung free healthcare na yun. Not personally, pero yung father ko diagnosed with cancer dito sa Canada. At naka-avail naman kami nung mga free visits sa family doctor, yung free consultation sa specialist, sa neurologist. And then the surgery was free. He stayed in the hospital for like, I think I remember, for a week. Yun, libre. Walang gastos. Hindi mo iisipin yung bills. Imagine, sa Pilipinas, kapag may cancer ka, wala na. Parang katapusan na. Sobrang Kasi May bigat. pera hindi ka. talaga kaya. Kahit yung mga mayayaman, kahit yung may mga malalaking ipon, talagang mauubos. Mauubos. So dito, libre. Libre talaga from the start until the end. Until ngayon si Papa, meron na lang siyang every 6 months na parang PET scan to see if there's any recurrence. So libre pa rin yon. Blood work is free. I remember Chem 8, di ba Chem 8 yung tawag sa blood work sa Pilipinas? I remember yung mga friends ko sa Pilipinas, pag pinag-uusapan yung Chem 8, isa siya sa mga parang status symbol. Na Chem 8 ka na ba? Kasi not everyone can afford it. Afford. Sobrang mahal. Well, dito, it's free. So you can have it as many times as you want. Probably not as many times as you want, pero yung on a regular basis. Yun nga. At syempre, for me, as having a kid, so malaking peace of mind yung having a free healthcare din sa family. Yung before kasi, nung nasa Pinas kami, dahil nag-work naman ako sa magandang company, Deutsche Bank, so meron kaming free healthcare. So, hindi naman siya yung ganun din na wala akong peace of mind kasi baka anytime na magkasakit yung mga bata, wala kaming mapagkukunan. So, luckily, sa Pinas, meron kaming free healthcare from the company. So, extended na yung sa family. So, yung mga hospitalization din, ganyan, and dental, hindi na rin naman namin problema sa Pinas. Pero, syempre, sa normal na mamamayan, hindi naman kasi, like sa Pinas, hindi siya offered sa lahat ng company. So, selected lang siya siguro sa big company sa Pinas, and then, yung mga offshore company or yung mga back office na company sa Pinas, normally, sila yung may mga ganong benefit. Yun, malaking bagay for ordinary or normal na mamamayan na to have a free healthcare. Yung free healthcare ba sa Pilipinas, unlimited din? Or up to a certain amount? Yung sa atin meron PhilHealth. So kung ano lang yung covered. I don't think No, I mean yung healthcare mo na yung nakuha mo Mga sa private company. insurance. private yun. Mm-mm. Private. Offered ni company. Meron din, Mm-mm. oo. Like yung hospitalization, parang may mga cap lang siya Ah, yearly. Oo. mm-mm. Yes, I agree with Mami sa Pinas na depende sa employer mo kasi I always say na I've had better healthcare sa Pinas versus here kasi maganda yung private insurance ng employer na
employer ko before. So, magka-work kami ni Mami Se before, so similar kami ng health insurance. And then yung inalisan ko before ako nag-move to Canada, bongga talaga yung pa-private insurance sila sa akin doon. To answer your memo na yung only, depende talaga siya sa coverage na offer ng employer mo. And I think sa Pinas, at least dun sa last kong work, depende siya sa posisyon kung ano yung coverage na i-offer sa'yo. So, the higher yung position mo, the more na may i-offer silang mas bonggang health insurance. So, yun naman. So, pero yun nga, sa normal na mamamayan na hindi nakakakuha or hindi na-offer ng employer na gano'n na fat health insurance, private insurance, malaking bagay na tong free healthcare. Oo. Kasi, paano ba, meron tayong PGH, PhilHealth, pero a lot better, I think. Hindi ko na-experience kasi yun sa Pinas, pero ang dami kong, na better naman daw yung ganun relatively sa Pinas and Canada sa public health. Normally kasi sa atin ang nagiging issue is yung capacity. Parang yung mga free na yung mga public hospital, okay naman siya kaya lang normally puno na. So Daming ang tao. iba nag-end up magpunta na ng private kasi hindi na sila kaya i-accommodate. Tanda ko sa Batangas, di ba? Yung parang regional hospital doon. Parang wala, magta-try ka, pero puno. So, wala. Nag-e-end End up up ka pa rin sa private. private hospital. Pero libre ba yun? Puno lang. Libre din. Oo, I think so. Or Pero, kung hindi, minimal fee lang. Like yung gamot, I don't think yung gamot covered. Or kung sino mang nanonood na may alam ng kalakaran ng free healthcare, Oo. ng public health sa Pinas, Oo. paki-comment, educate kami, Yeah. or Oo, mag-podcast kasi na rin I kayo. think in a way medyo nag-i-improve naman sila ng mga coverage. Yun nga lang hindi na ako covered kaya hindi ko na rin hindi ko na rin alam. So, Sa konsepto ng puno, I think, para maging medyo forgiving naman tayo sa Pinas. Alam naman natin yung population ng Pinas ay what? Double of whole population of Canada. Like 3 land times. or I 3 think times. na-measure ko yan. Ang Canada land area versus Pinas land area, tapos tatluhin mo yung population, talagang puno lahat. kaya yun din yung struggle eh. Though may free din naman talaga. So, meron din naman tayo, just that hindi enough for the population. So, lesson learned, huwag kayo mag-anak. Charing. Okay, so speaking of anak, so kapag nagkaanak ka dito, pag meron kang newborn, so from vaccinations, lahat yan libre. Di ba sobrang daming vaccinations from newborn until Newborn, 7 years oo. old. And usually sa Pinas, may bayad yon. So over here, naka-schedule na yan, tapos libre kasama rin yan. Tsaka doon sa mga Sa Pinas, yung sa vaccination, may libre din naman sa mga health Yung center. barangayan, di ba? Barangay health center. Meron din libre na pero hindi siya aabot doon sa yung mga pneumococcal, yung mga basic immunizations lang yung yung basic free. yun covered, pero yung mga upgraded na hindi na siya libre. Sa private klinika na magpapaturo. Baga sa car wash, yung regular lang. Walang wax. Tapos, di ba dito rin, a part of healthcare, meron ding mga dental programs para doon sa mga low-income earners na kababayan natin. Usually, hindi talaga siya libre, di ba? Pero pag low-income earner ka, pwede ka rin maka-avail ng mga dental programs aside from yung mga nabanggit kaninang healthcare services. Pero hindi ba yun, provided na wala kang dental insurance separately by your employer? Ring unang gagamitin yung extended health insurance from your private company bago yung provincial. Oo, yun yung isa sa eligibility. Kailangan wala kang private insurance, tapos pasok ka sa bracket ng low income or household income, ganyan, bago ka maging entitled for the benefit. So I guess what we're saying is kung wala ka nakuhang ganung insurance sa employer mo here, mayroon ka naman makuha sa government. Yes. Yeah, I think my dad is meron siyang extended health insurance benefit dahil naman siya senior na, tapos walang income. So a part of it, meron siyang under yun ng may dental and other services. 100% na to? May din siya. Meron din siyang bracket eh. Kung ito yung household income mo, ito yung i-cover ni government. Kasi like sa private, di ba? Like ako, 80% covered. Wala bang 100%? Hindi ko alam. Parang wala akong nalipatan na 100%. Kailangan may asawa ka, tapos pareho kayong may private insurance. Para yung sa'yo, i-cover ng private insurance mo yung 80%, tapos yung 20% i-cover ng partner mo. Ayun, So, pwede. wala ka na talagang babayaran. So, si Mami Se talaga nakaka-100% dito. Hindi. Kasi si Mike subsidize lang sa kanila, so hindi kami nag-avail. So, yung sa akin. Depende talaga.
Oo. Mahal din ng dental, like magkano kung walang coverage, isang cleaning. Basta 80 kasi ang binabayaran kapag 80 divided by 0.2. Di ba ikaw yung nagme-mental math dito? Hindi mo na pre-compute yan. Dito Yung mga 100. 400. Oh, mga 400 siguro. 400 times 5. 0.2 is 80. Sa amin 500 dito. Cleaning, basic cleaning. Basic cleaning kasi hindi ka naman nila i-clean lang eh. Lalo na pag wala kang record o lumipat ka ng dental. Mag-e-x-ray pa, kung ano-ano Mhm. pang. Mhm. Yeah, I remember yung first visit ko, nitong huli nagpalit ako ng dental clinic. Parang 200 yung binayaran ko. So, ibig sabihin, 1,000 yung bill. Nagpa-cleaning ka Nandun yung, na? hindi, nandun yung Oral initial exam. check-up, tapos marami may x-ray, Mhm. tapos merong cleaning. Yun lang, 1,000, grabe. Yun yung free healthcare ni Canada, yun yung mga pros niya. So may mga vaccination, yung family doctor, and Major everything. surgery. I think yun yung major Oo, pros. yung sa Yung mga major, major major surgery. surgery yung. Kayong blood Mm. work, yung Chem8, yung preventative care program. Oh, yes, Para, yung oo, flu yung vaccine. Like sa score Pinas, mo. wala naman free flu vaccine eh. Offered lang din siya lang sa company. Yung sa flu vaccine, experience ko lang din yun sa company eh. So, unlike dito sa Canada, lahat ng mga clinic, kahit hindi ka magpa-schedule walk-in, pwede ka magpa-flu vaccine, 'di ba? So, yun yung So mga. true, kasi hindi ako nagpapa-flu vaccine before kasi wala akong pake sa flu. Tapos dito nagkaka-flu ako for some reason. Hindi hiyang yung katawan ko sa Canadian weather. So Oo. napa-flu vaccine din tuloy ako dito. Ay, hindi ka nagpa-flu vaccine sa Pinas? No, hindi kasi Ah. talaga ako sakitin, as in. Tapos dito naging sakitin ako. Lagi akong may flu. Kasi may flu season na tinatawag sa Canada. Oh, hindi kaya ng katawan ko yung Canadian variant ng flu. So, Oo. nagpa-flu vaccine ako dito. And yun nga, pwede kang mag-walk-in. Pabalik tayo sa population. Dito, pwede kang mag-walk-in. Sa Pinas, nag-appointment ka na, hindi ka pa rin makakuha. Mahaba din ang pila. Kasi ang Oo. daming tao. At alam mo, isa kong nagustuhan dito in terms of healthcare, yung centralize yung records. Yeah. True. Like Yes. yung mag-login ka lang, kahit sa clinic ka nagpunta, kahit sa pharmacy ka bumili, nandun lahat. Nakikita nila. Results mo, naging gamot mo, and all that. Yung history. Yes, Mm. ang ganda nga nun, nung ano, nung ganun, yung sistema na yon, universal. Tsaka yung monitor nila ang antibiotics. Gets nyo? Mm, mm. Kasi sa Pinas, pwede kang mag-reuse ng reseta eh. Dito talagang monitor nila, na-pick na yung nireseta sa'yo, yun lang yung kinuha mo at nagamit mo ba yun and hindi ka na, alam mo yun. Okay, so yun yung mga positive Pros. side ng free healthcare sa Canada. So, syempre, may positive side, lagi tayong, I mean, meron din siyang mga negative or cons dun sa free healthcare. Kasi, yun nga, na-mention namin, hindi covered yung dental. And then dental, we have dental, may vision, and then yung mga out-of-patient na gamot. So if you have private insurance from your company, so doon mo pwedeng makukuha yung mga ganong benefits. Yun nga, so masasabi natin na free healthcare sa Canada, pero hindi siya perfect, hindi siya all-inclusive na matatawag. So may mga complaints din kami na naririnig dun sa mga kapwa namin Pinoy dito na yung waiting times. Let's say, own experience nung may emergency dito sa bahay. So, meron triage kasi. So, nakapila ka, parang time to time i-check ka kung critical ka na ba. So, unless kung critical ka na, dun ka pa lang nila talaga i-attend or matatawag na emergency. Pero pag walang hindi identified ka na hindi ka nun ka-critical, maghihintay ka pa rin. Kasi sa Canada is may shortage, be honest, may shortage pa rin talaga sa mga healthcare professionals. So, yun. So, yun yung isa sa mga consequences na naririnig ko having the free healthcare. May shortage ba talaga o naging truck driver kasi yung mga doktor? Let's be real. Or, Ang or dami yung budget, naubos na yung budget for healthcare. At saka like nagpapasok sila ng healthcare people, just like finance people, pero hindi nare-recognize yung pagiging RN, pagiging doctor, Oh, pagiging okay. surgeon. Tapos itong mga ipinapasok na healthcare professionals, inonominate ganyan. Pero pagdating dito, hindi recognize, hindi mabigyan ng trabaho, nag-end up sa driver, nag-end up sa other jobs other than healthcare. Kaya laging pag kitchen talk sa amin, na puro immigrants kami, whenever people say, kulang nga tayo sa supply ng healthcare, hindi tayo kulang, nasa ibang job kasi sila kasi hindi sila nire-recognize ng sistema. Okay. Yeah, I think that's what's happening. Kaya alam Mm. ko ngayon medyo maluwag na sila or pinapaluwag nila. Hindi pa siguro maluwag ngayon, pero Mm.
parang minumungkahi nila na mas paluwagin para madagdagan, para ma-fulfill yung kakulangan Exactly. sa healthcare professionals. So baka possibly yung eligibility nila currently is medyo mataas pa or kailangan pa kumuha ng Canadian courses? Like sa akin, di ba? Nominated ako because of my experience pero sa CPA. Pero pagpasok ko naman dito, hindi nila ako na-recognize sa CPA. So, nahirapan akong kumuha ng job. So, ganun din sa healthcare. Like, ipapasok nyo, in demand ang healthcare, ali kayo, pagdating naman dito, mahirapan yung taong kumuha ng totoong healthcare job kasi hindi nire-recognize. So, ganun yung nangyayari. Okay, so balikan ko lang yung about sa waiting time. So, yeah, totoong cons naman talaga yung waiting time. Kasi unlike sa Pilipinas, kapag pumasok ka sa hospital, basta kita nilang may pambayad ka, kailangan di ba minsan parang may ganun sa Pilipinas? So, bibigyan ka kagad nung kinakailangan mong care. So, here, so yun nga yung na-mention ni Mami Ze na kapag critical situation, saka ka pa lang talaga nila ipoprovide ng ipaprioritize. I think yung ibig mong sabihin, yung sa Pinas kasi is meron yung queue system, yung parang kung ikaw na talaga, I mean, ikaw yung next sa pila, ikaw na yung next. Dito kasi, yung sa triage, i-assess Na-assess. muna nila yung criticality mo before ka i-attend. Not necessarily na una ka, ikaw yung next. Parang ganun sa pila. Depende pa rin sa sa sitwasyon mo. At lahat ng klaseng waiting time na yun na experience namin dahil kagaya nung pinakabata kong, si Lucas, yung pamangkin ko, may times na mabibigyan kagad siya ng care kasi talagang critical na yung nararamdaman niya. Nagkakaproblema siya sa breathing kapag nagkakasipon siya nung baby siya. Tapos may time din na pumunta sa hospital pero hindi siya natulungan at all kasi hindi umabot dun sa point na critical yung breathing level niya. So, paano? In the end, umuwi na lang. They Pero were there for umuwi 5 siya na, hours. okay siya, parang gano'n? Or, And meron pa rin, pero sabi naman, Tylenol or parang Usual. hindi kailangan that usually kapag yung mga first few visits namin na critical, kagad siya pinasukan kagad siya ng equipment para Oxygen. tulungan siya huminga. Okay. So, totoo nga siya na gano'n. Tapos isa pa yung kay Papa yung di ba, may cancer siya. Di ba sa Pilipinas pag na-diagnose ka, surgery agad. So dito, ang haba ng pila ng mga Time na yan. ooperahan. Oo, parang I think we waited for almost a year bago na-operahan si Papa. Siguro parang ang nangyari nun, a week before saka namin nalaman na ooperahan siya kasi may nag-cancel lang. Supposedly mas matagal pa yung surgery. Basta yun nga, tama yung sinabi mo na kapag hindi naman sobrang critical, kahit cancer pa yan, ka pa rin, mahabang pila pa rin. Pero critical yung cancer eh. I mean, kung hindi ka man critical ngayon, pwede siyang kumalat, 'di ba? So, yun nga. I think it depends dun sa location nung cancer mo. Ang alam ko kapag breast cancer, sobrang bilis. Siguro dahil nasa gitna siya, so mabilis kumalat. I don't know. So depende siguro sa location. Wala. Nakakalungkot. So yun yung mga cons. Actually, ang tingin ko sa Canadian healthcare is hindi siya yung pang everyday healthcare mo. Hindi siya pang urgent care. Pero, like we said, maganda siya sa major. Like, pag nasa malakihang gastusan ka na. Pero, kung isipin mo, hindi ka aabot dun eh. Like sa cancer, hindi ka aabot dun sa malakihang gastos na. Kung dito pa lang, in-address ka na. Kasi hindi. Dinededma ka dito, tsaka kaya address pag nandito ka na. Diba? So, effective healthcare ba yun? Na, okay, libre lahat ng major surgeries ko, libre lahat ng gamutan ko kasi stage 3, stage 4 na ako. Eh, nung stage 1 pa lang ako, hindi mo ko pinansin. Umabot tuloy ako dun. Diba? Totoo yan. Kagaya nung halimbawa, meron ka nararamdaman, di ba, ang tatanggapin lang nila up to 2 or 3 concerns. Kung may pang-apat ka concern, you have to book another appointment for it. Hindi ka basta-basta bibigyan ng CT scan unless you really need it. Hindi ka basta i-X-ray unless you really need it. Yeah. Kasi ang haba nga ng pila. Tsaka, sa dami ng horror story sa waiting time, and bilang ako nga ay galit sa waiting time. Oh my God. Ang maximum waiting time ko ay 10 minutes. Masama na yung loob ko. So, and then tsaka sa circumstances, kasi as a solo living, hindi mo kaya laging mag-antay on your own. Like, bawa, nasa 40 degrees na ako, the flu. Dinala ko yung sarili ko sa ER. Mag-aantay ako ng 5-6 hours nang wala akong katulong to anything. Nakaupo lang ako doon. Di ba, hindi siya ideal scenario. Kasi ako na-experience, solo living din ako sa Pinas. Pero kapag talagang ang taas na nung lagnat ko, nadadala ko yung sarili ko at i-address naman ako. Kasi pagka temp check nila sa akin, uy, kinukumbulsyon na to.
ano yun na to. True. Eh kung dito, kung hindi ka pa duguan, hindi ka dying, dinala mo na yung sarili mo doon, mag-aantay ka for hours, wala ka masyadong tulong sa in terms of comfort level kasi wala kang kapamilyang kasama. Hindi siya ideal scenario. Kaya nung nagkakasakit ako dito, hindi ko na nire-risk kasi papahirapan ko lang lalo yung sarili ko. At least dito nasa kama ako, gagamutin ko na lang yung sarili ko kasi alam kong hindi ako papansinin doon kasi lagnat Mm. lang to, flu lang to. Tylenol lang ibibigay nito. Or tumatawag ako sa 811 na at least Yes. alam mo yun, kung may prescription na kailangan and all, at least makakakuha pa rin ako without putting myself on uncomfortable ER na hindi mo alam kung papansinin ka ba or hindi, na pinahirapan ko lang lalo yung sarili ko. And yun nga, in line sa sinabi ni Memot, yung kailangan mong mag-antay in everything. Like ako, personally, yung wisdom tooth na lang, yung wisdom tooth extraction, 1 year in ang scheduling dito. Oo. My goodness. Tapos, nung hindi ko pa na, ano yung hindi nag-work yung 1 year kong schedule, nagpa-reschedule ako, another 1 year yun. Ganon yung queuing. Ganon, Oo. grabe. Oo. Tapos, I think ang hindi ko talaga magustuhan dito is yung walang executive check-up. Like, sure, you Mm. can do your blood work whenever you want it. Pero Mhm. executive check-up, yun yung ano, yung kung sa mga hindi nakakaalam, yun yung pupunta ka sa ospital, papacheck mo lahat up to your organs. Preventive lang, but meron na ba, preventive and detective na may gusto ko ma-detect kung meron man na baka kasi mataas lang ang pain tolerance mo, may problem na pala yung liver mo, yung Mm. bladder mo. So, hindi ko yun makuha dito. Kailangan dito may reklamo ka, may nararamdaman ka. Tapos kung may maramdaman ka, ita-Tylenol ka lang. Alam mo yun? Mm. Like, isang linggo nang nag-acid yung chan ko, may history ako ng ganito. Tylenol or pain reliever. Ganyan, puro Mm. band-aid Puro pain. solution. Eh, ikaw, ang gusto mo, peace of mind. Like, aabot ako sa, bigyan nyo na ako ng test, willing akong bumayad, pero hindi siya available. Oo. So, yun. And especially dito sa Saskatchewan, yung mga MRI, like may tear ako sa tuhod, may punit ako sa tuhod. So kaya nag-act up siya minsan. So I would go to my doctor and tell him, kailangan ko ng rescan kasi hindi ko alam kung nag-worsen yung punit ko and all. Kahit ipakita mo yung history mo, ang sasabihin lang sa amin dito, nasa Saskatchewan ka, you can never get an appointment for MRI. Siguro magpa-check ka sa Alberta and you can get 6 months. Parang ganon. Ganon yung Mm. sinasabi nila sa amin in terms of facilities dito. Even nagpunta ako sa physio, sa Cairo, humingi ako ng referral for scans kasi alam ko yung history ko eh. So, Mm. hindi ako makakuha. So, parang yung terms of peace of mind, hindi ko ma-check yung sarili ko. Gusto ko i-check yung sarili ko, hindi ko ma-check. Sige, blood work. Oh, blood work can only help at as much as at some point lang. So, Mm. yun, kaya hindi ako masyadong happy na walang ganun dito kasi bilang ang taas ng pain tolerance ko. So, hindi ko alam kung may nangyayari na ba sa Meron. katawan ko. Parang nung last time na nagpa-check up ako, sumasakit kasi yung lower back ko. So, hindi ko rin alam yung reason. As in, sobrang hindi ko na matolerate yung pain na mahirap na lumakad, ganyan. So, sa clinic, niresetahan lang ako ng pain reliever and muscle relaxant. Sabi ko, hindi, ano na lang ako, sabi ko parang, yung feeling ko kasi sabi ko parang mahirap din akong mag-pee, ganyan. So, pwede bang mag-ano ako ng i-check niya din yung urine ko. So, Mhm. nung sinadjust ko, yun na, noon pa lang nila chinek yung Di ba? ano. Ikaw na Kasi, yung nagiging doktor. feeling ko, kasi nga yun nga, dati may history din ako ng UTI. Kasi, Uh, yun nga, nagiging problema ko. So, minsan dehydrated, so kailangan ko lang mag-hydrate, ganyan. So, ako na yung nag-suggest na ano. Sabi ko, pwede bang mag-i-check nyo na rin yung urine ko? Kasi yun nga, yun lang din yung nakuha ko, mga pain reliever, muscle relaxant. So, which is, hindi nga magbibigay sa'yo ng peace of mind. Mapapaisip ka pa rin na, ano ba itong nararamdaman ko? Oo. Kasi, hindi siya usual, tapos, ganun ba, ang muscle relaxant lang ba talaga yung, yung problema ko. So, Mhm. yeah, I agree to that. And then, sa case din sa Pinas, parang, nag, ah, y- yung sa nag, dinala ko lang din yung sarili ko sa St. Luke's. It so happens si Mike kasi out of town and then maliliit pa yung mga bata. So, from Antipolo, nagpunta ako ng St. Luke's. So, ayun siya, nung nasa emergency, pumila ka lang din and then i-attend ka agad and then diretso Mhm. surgery. Mhm. Kasi nga, meron akong, health card, I mean from private company. So, yun siya, yun yung mga pros and cons ng, mahirap talaga na free healthcare pero ang dami ding talagang yung matatawag nila na hidden challenges talaga. Yan. Hurdles. Oo, Sabi nila, hurdles. pagalingan daw mag-acting dito.
Yung sobrang Pero sakit na ayoko naman daw. ng gano'n. 'Di O ba yun kaya yung nga. sabi nila, kapag tinanong ka ng ano, 1 to 10, kagaano kasakit? Kailangan daw Oo. 10, ta's parang umiyak ka, umarte ka. Pero gagawin mo yun para lang talagang mabigyan ka Magiging ng artista ka urgent pala care. dito para i-attend ka. Feeling ko pag sobrang talagang sakit na, parang kaya ko nang gawin yun. Pero yung Mm. sabi ni Isa na ano, kung mga kaya ko nang i-assess yung sarili ko, parang hindi na din ako pupunta ng ano, to waste time Mm. na maghintay, and then Tylenol na meron din dito sa bahay, yun lang din yung ibibigay sa'yo. So, ayun, nakakalungkot na gano'n. Pero currently, yun yung nangyayari. So, it's hindi na natin kontrolado. So, Uwi na lang tayo ng Pinas from time to time and get executive check-up para ma-check natin ang ating mga liver, heart, bladder. Yeah, isa yan sa mga gagawin ko sa January na uwi ko. Kasi alam kong hindi ko nga siya makukuha talaga dito. Which is nakaka-worry. Depende naman sa tao, pero merong mga taong hindi masyadong conscious on their health, pero meron din talagang mga tao. Ako gusto ko at least annual. Nakikita ko naman ano na ba. May kailangan na ba akong agapan? Okay. So, I think another con would be, sa personal experience ko and sa lahat ng nababasa ko up until now, since I moved 2023, is family doctor. I think important pag-usapan yung experiences in finding family doctor. Sa akin, nung bago dating ako, like we said in the previous episodes, parang 2023 is the surge of immigrants, so high demand in everything. It took me a year to have a family doctor. Parang nung sa Musjo, nagkaroon ako, so nagstay ako sa Musjo 6 months. Siguro nung paalis na ako, tsaka pa ako nakakuha ng meet up with a family doctor, which is paalis na rin ako. Tapos nung pag-transfer ko sa Saskatoon, so nahirapan din ako. And ang nakuha ko pang family doctor dito sa Saskatoon, so nasa Northeast ako, di ba? Ang nakuha ko pa ay nasa Southwest. So ganun siya. So pag kailangan ko mag-drive ng 20 minutes. Sorry. Ganun yung sa experience ko. And ngayon, napag-usapan natin sa previous episode din where Mami mentioned yung healthcare ng Saskatchewan. Kitang-kita ko yun sa mga Facebook groups. Kasi almost every day ang daming naghahanap ng family doctor or ng mga family doctor na may experience. Kasi may moments na makakakuha ka ng family doctor pero may, like recently nabasa ko is for ADHD, hindi marunong yung family doctor na nakuha niya. So maghahanap siya ng bago, wala siyang makuha. Or yung anak niya may ganitong illness, hindi rin alam ng family doctor. So ganyan. I think yun yung struggle nowadays. Hindi ka na makakuha. Tapos pag nakakuha ka, hindi pa sila wised up about your situation. So hindi rin helpful. Ang ganun. Tapos, ngayon, nag-o-offer like dito sa Saskatoon, nakikita ko, hindi na doctor, puro, ang tawag doon, nurse practitioner. Mm. oh. Yun na yung nagiging family doctor mo. Okay. Hindi ko pa yan, I mean, hindi ko alam kung meron ganyang dito sa Alberta. So, Or sa, gano'n na dito. Parang, nag-open ng clinic na to ng nurse practitioner na to, nag-a-accept ng patient. So, gano'n na yung nangyayari. So, hindi ka na nga satisfied sa doctor, dadaling ka pa. Hindi ko naman sinasabing mas mababa ang nurse practitioner. If anything, minsan nga mas alam pa ng nurse kaysa sa doctor yung mga nangyayari. I'm just saying, in terms of, I think yung knowledge ng mga available healthcare professionals, hindi ganun ka-helpful sa mga specific. limited din yung knowledge nila. Kasi like ako personally, yun nga, yung sa Nico na sabi ko, may tear ako dito, na hindi alam ng doktor yung part na yun na may punit. Kasi galing ako sa actual specialist, ortho, sa Pinas. So, very technical sila sa kung anumang ligaments and all that. Nung binanggit ko dito kung anong part ng tuhod ko yung may punit, hindi alam ng doktor ko kung ano yun. Pero nirefer ka nila sa specialist like sa Ayan, kasi nga ang sabi, wala rin akong makukuhang slot and all that kasi mas maraming critical, nakakapag-drive pa naman daw ako, yung mga ganun. I-pain reliever ko na lang or yung Voltaren, yung mga pampahin, ganun. Oo. Mm. So kayo, anong experience nyo sa family doctor kung kailan man kayo naghanap? Kami, hindi siya naging urgent thing sa amin kasi parang even sa Pinas, wala naman tayong konsepto ng family doctor na kailangan mong kumuha ng family doctor for you, di ba? Kasi parang in our case, hindi naman kami regularly nagpapa-check up. Ano lang, as the need arises lang. Kunwari, may nagkasakit. Yung sakit na parang ilang days na yung ubo na parang feeling mo kailangan na ng i-x-ray, mga ganon. So, nung naghahanap kami, since wala kaming sasakyan, so hinahanap namin yung malapit. So, nung dating namin, hindi kami agad nakakuha ng family doctor. So, naghintay kami na may mag-open na yung malapit lang sa bahay na isang bus lang, nandun ka na dun sa clinic din. So, hindi ko naman siya makikonsider na naging problema. Good thing na hindi naging ganun ka-urgent din yung need namin to have a family doctor. And then, kung wala ka naman family doctor, may mga walk-in clinic naman na pag kailangan mo talaga, pwede kang pumunta. Ayun, pero naririnig ko yung ganong issue din na bago sila makakuha ng family doctor, it took a year or more pa
para makakuha. Mm. Kasi nga may shortage sa doctor. So, I think same lang kung with Saskatchewan, ganyan. I think siguro kung nakatira ka sa city center, so siguro siya saturated na. So lahat ng clinics doon, lahat ng doctor doon sa mga clinics doon, talagang may ano na, nasa cap na yung number of patients na hinahandle nila. Mhm. So, this year, nagkaroon kami ng bagong family doctor kasi umalis na yung dati naming family doctor. It was easy kasi siguro nandito kami sa parang new community, parang boundary din ng another town and then Edmonton. Tapos may mga Mm. bago kasi ditong mga strip mall na may mga bagong clinic. So, madali naman nakakuha. Mm. So, sa inyo ba, Isa, yung sa website, di ba may website? Tapos makikita mo naman dun kung alin yung Wala Available. talaga. wala talaga. As in, Mm. as in, as Kaya in nga in nakalagay. demand ang healthcare dito. Oo, in demand sa Saskatchewan. Oo. Sa Kasi Saskatchewan. dito, sa website, makikita mo naman yung mga clinics na nag-a-accept pa ng new patients. So, Mhm. talagang Di umano ay meron kang makukuha nag-aalisan agad. din daw kasi not well paid ang mga healthcare professionals sa Saskatchewan. Mm. Umilipat daw sa Alberta. Ba't nyo kami inaagawan? Sorry. Kaya pala ang dami nag-open for nag-accept ng new patients. Ganun. Parang yun yung sinasabi ng mga residents na ang root cause of failing Saskatchewan healthcare is yung gobyerno pa rin. Kasi hindi sila binabayaran ng Your provincial government. Mhm. Hindi sila well paid kaya umalis. Kasi merong mga stories dun sa mga groups na decades na nilang doktor umalis kasi nga ang pangit daw ng bayaran nowadays, ganyan. Mm. I wonder kung anong reason kung bakit umalis yung dati naming Baka doctor. nasa Eh, ito, Saskatchewan na siya. Mas pero kinailangan. hindi, sabi niya mag-move siya sa Vancouver eh. So siguro Ah, better pay. Oh, so worst pwede. talagang Saskatchewan, Alberta, BC. Mhm. Tas nabanggit mo rin kanina yung totoo yung ang healthcare practitioner na ay yung mga nurses. Kasi I'm under preventative care program right now. Tas imbis na doktor yung nag-handle nung yung mga requisitions ko, ano na, nurse na. So, ganun na nga talaga yung nangyayari. Search nga natin, rating ng mga hospital near me or clinic near me. Clinic near me. Phoenix. O, go Edmonton. Okay, the closest na nandito ay 2.8. Out of 5 stars, di ba? 2.8. Oo. Oh my God. 2.8 yung closest. Yun na ba yung lowest or Oo. highest? Merong 5 dito. 5 star? 9 ano lang naman, 9 reviews. Kasi nasa bago akong community, so konti pa yung Right. mga reviews. Oo. So, lipat tayo sa Southwest Edmonton. How about Calgary? Anong nakikita mong rating dyan? Out of 5? So I guess, in my case nga pala, mas totoo yung 2.8 kasi meron yung 584 reviews. Kesa Yung dun 5 sa yung bagong 5 bukas. plus 9. Yan yung clinic na bagong bukas na pag pin-5 star mo kami, may $20 discount ka. Gano'n. Meron ako lumabas dito, yung sa top, nakalagay kasi sponsored, so hindi ko alam kung kailan, kung reliable. Kasi 4.7 yung ratings niya Wow! for 10,200 na reviews. Uh-huh. Pero yung mga Oh, sumunod, 2.7, 2.6. I feel so bad right now. bakit? Anong ranking? Anong reviews Ganda naman? siguro kung na-flash natin to. Yung closest to me would be 2. Next is 3.2, 3, 2.7, 2.5, 2, 1.8, 2.3, 2.3. Wala Oh pang my God. lumagpas ng 3. Saskatchewan healthcare is so bad. Mhm. Yeah, walang lumagpas ng 3 stars. Either reklamador yung mga tao at mataas ang standards nila o talagang pangit yung healthcare dito. Oo. Dalawa lang naman yung pagpipilian natin. Okay, so paano natin isa-sum up yung healthcare sa Canada? So, strong siya sa emergencies and yung mga major na if out of pocket mo is mabigat. So, Mhm. strong siya doon. I think ang isa pang magandang pro nga ay may really active na 911 naman talaga. May 911. Kumbaga, Mhm. I'm not sure if na-implement din sa Pinas. Dati plano eh. Hindi ko alam kung na-implement na siya. Mhm. Pero yun nga, yung mga napapanood nating 911, meron naman din. So, Yeah, strong it's siya on true. those parts. Hindi ka mabubutasan ng bulsa sa mga malaking gastusan. Pero, yun nga, like I said earlier, sana hindi ka na dumating dun sa malaking gastusan kung pinansin ka na dun sa simpleng gastusan pa lang. Mhm. True. Sana kung na-resolve na dun sa maliit na, nung maliit pa lang siya, di ba? So yung healthcare dito sa Canada, hindi siya perfect. So nandiyan yung talagang yung waiting times. To prevent that waiting times, yung nabanggit ni Isa kanina, so itawag mo muna sa 811. Kasi ganun lang din yung mangyayari kasi kapag dumiretso ka agad sa emergency. So si 811 muna, at least si 811 yung sasabi sa'yo kung may urgent care ka talaga na kailangan mo talagang pumunta sa emergency. And then, yun nga, merong
coverage gaps. Ito yung halimbawa meron ka mga concern na kung wala ka naman talaga yung matinding symptoms, so hindi talaga siya ma-assess or mabibigyan ng care. Unless pang famas ka sa acting skills mo. Oo. Unless super critical, ganyan. Mhm. And that's super critical. So yun yung mga frustrations at di talaga maiwasan talaga yung mga frustrations when it comes to healthcare dito sa Canada. Yun yung mga kumakalat ngayon na hindi naman siya free, sinasabi. Or hindi, I mean, lalo na yung mga naka-experience ng, for example, I know someone na galing Dubai. So free healthcare din doon sa pagkakaalam ko. But doon, mas mabilis yung process when it comes to pagpaprovide ng care. I think part of the frustration about free healthcare is free nga ba kung you spend 5 to 6 hours for nothing? Kasi kung lalagyan mo ng konsepto, halimbawa, magkano ang hourly ko sa trabaho ko? Let's say 15. Magkano na yun? 15 times 6. 90. 90. So $90. Kumbaga kung nagtrabaho ka na lang sa 6, may sakit. Pero kung ganong konsepto, yung per Oo. oras mo, tapos yun yung in-spend mo doon, free ba talaga? Kaya yun nga, kaya masasabi mo rin na yung peace of mind ng free healthcare is to some extent lang. Na nakakalungkot isipin na parang nagmamatter lang siya sa mga, if super critical ka na, yung kailangan mo na talaga ng lunas, ganyan, Mm-mm. ng immediate care. And then, yun nga, isa lang din sa parang hindi ko magets na comment ng iba is scam yung healthcare kasi binabayaran mo siya through your tax. Parang, hello, okay ka lang ba? Meron ka bang alam na government na nakakapag-function without tax? Parang, hindi ko magets yung mga ganong konsepto nila na nagko-comment. Free pero babayaran mo ng tax. Mhm. So parang, hello, there's no such thing as, I mean, free na galing sa government. Siyempre, magpa-function ng isang bagay na, kasi pinapondahan ng galing sa tao. At least, napapakinabangan mo siya. Parang, yun din yung, parang hindi ko maintindihan kung ano yung pinanggagalingan ng mga tao na nagko-comment na hindi siya free, binabayaran mo siya through tax. Pero at least, napapakinabangan mo siya, di ba? Free healthcare, pero up to some extent lang kasi hindi covered yung dental, vision, yung medicines for out of patient if out of ano ba out of patient naman Outpatient. outpatient ka out of patient Wala na po yun. out of Out patient of na tayo patient. sa kakahintay. So doon sa mga yun nga, so yung dental, vision, outpatient na medicines hindi siya covered. So kaya meron pa rin tinatawag dito na yung mga private insurance na pinoprovide ng mga ng companies. So Gusto ko lang iba to tong tanong na to. go. Go lang. In a simple yes or no, pang real dito. In a simple yes or no, satisfied ka ba sa free healthcare ng Canada or not? Simple yes or no? No. Memot. Oh, yes. Me, no. Hard no for me. Pwedeng Siguro mag-explain kasi kayong sa'yo. dalawa, Mag-explain. Sige, go, kaya explain. ma-explain yung kayong Ay. dalawa. Feeling ko kayong dalawa naranasan nyo kasi yung yung may private Maayos sa Pinas na insurance. Tas mabilis talaga yung ako Ayun, naman parang exactly. dito ko na naranasan. So tinanggap ko na siguro ganito nga lang talaga. Oh, I think tama ka. Yun yung pinanggagalingan namin kasi Mm-mm. meron kaming health card na from our companies na sobrang ang laking pakinabang. Extended to family like sa kids, ganyan. And nagagamit mo siya sa like St. Luke's, 'di ba? So, napakalaking bagay. Kaya yun yung pinanggagalingan ng no. Pero well, sino bang aayaw sa free healthcare? So, since having 2 kids, so parang yung paunang lunas din din sa bahay. Diba? Kasi yun nga, based on experience na na ganun yung waiting time and hindi naman din talaga na-address, investigate ng kung ano talaga yung nagkakos. Lagi lang Tylenol or mga pain reliever. So, yun na rin yung nangyayari dito sa bahay if hindi naman talaga kailangan na, or kunwari i-assess ko na hindi ganun critical, ako na yung initial assessment. So, hindi na kami mag-spend pa ng ganun katagal sa clinic. And nakakatakot mag-self-medicate ha. May kakilala akong nag-self-medicate na nurse. She ended up dead. Kasi, Nurse? kasi kumbaga hindi na lang siya, hindi naman to sa Canada, pero hindi na lang siya nagpa-check kasi number one nurse siya, may alam siya sa health, and kumbaga ayaw nga din niya ng waiting time for her, ano lang to, kumbaga Tylenol na lang din. Ito naman mga basic flu cold lang. Then she ended up dead, not knowing na may underlying na pala. So yun kasi yung hindi ko ma-appreciate dito na what if yung basic flu ko may underlying na pala akong infection or something. Tapos mataas lang yung pain tolerance ko. Ganyan. Na-agree ako sa sinabi ni Memot. Siguro nga kasi nanggaling tayo sa better. Kasi like ako, even yung executive check-up na nabanggit ko, libre yun for me. Like I can do that whenever and libre yun for me. So, ang sarap ng feeling na pagka-check ng head to toe mo, sinabi sa'yo you're clear with everything. Ang sarap sa feeling nun. So, yun yung hinahanap ko dito. Hindi ko makuha. That's why hindi ako satisfied about it. Nag-work kay Memot, so iba-iba tayo ng story. So, kung kayo, as for our viewers, kung
may kwentong Pinas versus Canada din kayo sa healthcare, feel free to share it sa stories, sa comments. And as you can see, sa aming tatlo, iba-iba kami ng experience, iba-iba kami ng reality, iba-iba kami ng expectation. So, we wanna hear from you. Yeah, kung anong hugot nyo. Baka ibang hugot kayo, iba din yung hugot namin. So, di ba? Kung mas matagal pa sa 6 hours yung waiting time niyo. True. So, kasi 'di ba, we wanna hear your stories kasi iba-iba naman eh, iba-iba yung system. Like, kami na-share namin yung experience namin Alberta versus Saskatchewan. Pwede rin iba sa Ontario, pwede rin iba rin sa Nova Scotia, pwede rin iba sa Vancouver, sa BC. So, iba-iba tayo ng experience, iba-iba ng healthcare system, iba-iba ng pabalik. Alam mo, lagi tayo na bumabalik sa supply and demand. Mm-mm. Kasi, So, totoo. I yun think naman this is talaga. supply and demand Kasi series. totoo. Mm-mm. Hindi na siya Hindi, expectation hindi versus pala, reality. oo nga eh. So yun, kasi like ito, magkatabi lang Alberta, Saskatchewan, pero magkaiba yung healthcare system. Merong 4.7 si na Memo. Diyos ko, hindi Mm. maka-3 dito. Ano ba yung, Depende yung sa two, city. below 3 talaga lahat? Mm. Kaya hindi talaga ako pumupunta eh. Parang pipili ka lang ng lesser evil. Huwag na lang mag-811 na lang ako. So yeah, Canadian healthcare trade-off, as usual, it's a trade-off. Financial protection meron sa big medical issues. Kabilang banda, yung speed, yung convenience, and sometimes peace of mind sa mga hindi pa major issues, hindi mo makuha. So I think it really benefits yung mga taong nangangailangan ng malakihang lunasan. So, like everything, may pros and cons, but tamang planning, knowledge, and yun nga, kung hindi natin sinasuggest self-medicate, pero kumbaga minsan, yun na lang yung choice mo kasi kaysa magpaka-hassle ka pa and then get nothing. Or kapag mag-apply ka ng job, ask for the insurance. Make it part of your negotiation na ito yung kailangan ng family ko at a minimum na coverage. So if we could do that with the offer ng employer mo. So that's an option. So, So, idagdag ko lang dun sa yes or no question natin kanila. So, pabor ba kayo na magkaroon ng urgent care for a fee dito sa Canada? Yeah. Mm-mm. kasi like I said, mas kailangan mo yung daily yung essentials para hindi ka dumating sa Preventive. Doon na major. tayo sa Oo. preventive. Oo. Oo, lalo na Kasi alam ko ito-offer naman sinusulong ng na siya dito private sa Alberta. insurance. Ah, Ay, sorry. naku, lilipat na talaga ako. No, Memot? Isinusulong na siya dito sa Alberta, Ah, yung urgent care. I think mm. nagsimula dyan sa Calgary. Parang may mga clinics na dyan na nagpapabayad Hindi or niya alam. something like that. Hindi ako sigurado sa specifics, pero... May nagsimula sa Copper Pond, di mo alam? Wow! I-check nga natin. Kayo ang pilot. Pro urgent care. Pero dapat covered ng insurance. For a fee nga daw. Oh, Or a covered ng fee. insurance yun. Oh, yung private insurance. Private insurance. Ikaw, ano sagot mo sa sarili mong tanong? Oo. Memo. Ako, hindi di ba enough naman niya sa akin tong Sa current bagay. Happy nga pala. situation. So, okay lang. Pero feeling ko kapag tatanungin ko yung sister-in-law ko kasi siya may mga kids, may mga bata, alam kong sobrang frustrated niya. Oo. True. So, Lalo na iba, yung kahit dito sa kanya within na the family, iba-iba ng mga opinion. baby pa. Di ba baby pa? Pag Hindi baby, kasi, di ba, hindi mo naman alam. Baka nga yung underlying condition, di ba? yeah, but diba? Takot. Mahirap. Saka yung experience mo kasi, Memot, nasa major na yung papa mo. Kumbaga, personally ba sa'yo? Like, without the papa experience about the cancer, it's still a yes Yes. for you? Wala pa naman niya kasi akong Yun nga. Kaya, kasi ang experience mo, nasa major na si papa, nasa major gastusan na. So, talaga, like we said din kanina, kung nandun ka na sa stage na yun, helpful naman talaga. Pero kung nandito ka pa lang sa sinisipon na ako ng 3 weeks, ano ba talagang meron? Nahihirapan na akong huminga. Ano ba Oo, talaga? tapos sasabihin mo sa akin mag-Tylenol ka, tokwa. So, yung ano lang, advice lang dun sa mga nagpa-plan pumunta dito, kung ano yung mga preparation or expectations when you got here. So, una, syempre, yung paghahanap ng family doctor since different to city by city. So, depende kung saan city ka. Pero mas maganda na unahin mo na maghanap ng family doctor, especially if you have kids, para mas mabilis yung, I mean, at least meron kayong malalapitan na clinic na hindi mo na kailangan na magpa-schedule pa or pumila ng mahaba for other clinics. At least meron ng designated doctor or family doctor, ganyan. And then sa experience ko din, since I have 2 kids, nung sa school, tinanong nila ako doon sa immunization records ng mga bata. Since nung dumating kami, 10 and 11 na yung dalawang bata. So, wala na ako nung baby book or kung hindi ko natanda yung mga immunization immunizations. na na-receive nila. So, nag-declare na lang ako doon na hindi ko na ma-recall. Pero, yung mga
since sa age, depending sa age nila kung ano yung pa yung required. So, nakuha nila yung immunization na kailangan nila. So, dun sa mga nagbablock na may mga kids, so mas magandang dala nila yung record nila ng immunization para at least alam kung ano yung kulang pa or yung mga applicable pa sa age nila. And then, malaking bagay yung having a private insurance. So, na makukuha mo naman sa employer, mostly offered by employers naman dito para for your dental, vision, and medicines. So, yun yung ma-advise ko. Mm. Tsaka dito rin sa Canada, so siguro, dahil sa mga frustrations na nabanggit natin kanina, I think just stay healthy. I agree. And just stay healthy. Tapos yung like nabanggit ko rin kanina, yung 811, so si 811 muna bago tumakbo sa emergency. At we should also take advantage the preventative programs na meron tayo. So nandiyan naman laging everywhere kapag flu season, nakapaskil dyan, get your flu shot now. True. So prevention is, I guess, better than cure. It is. True. Mhm. And I think that's the good side kasi you have the chance to have a good lifestyle naman sa Canada. Like air quality na lang. Let's go to science. Air quality na lang. Better air quality dito than Pinas. Even sa mga kabundukan ng Pinas, better air quality dito. So it helps. You have time to walk for like 30 minutes, ganon. So may chance. Kumbaga, pwede kang mag-better lifestyle dito. So agree sa sinabi ni Memot na since hindi the best or hindi urgent care ang offer ng healthcare dito, doon ka na lang sa preventive, which is alagaan mo yung sarili mo. Oo, dun sa paglalakad na lang, di ba? Kasi Mm. sa bawat community dito, parang meron designated na walking area. Peaceful walk naman siya. Sa Pinas, maglakad ka, may bubusina, may pusa, may manok, may... Mausok, maalikabok, di ba? So dito, ano naman. Yeah, speaking of trails, hindi tayo mauubusan ng trails dito sa Canada. I don't think kahit isa-isahin mo sa buong buhay mo, hindi mo siya Malalakaran. matatapos. Achieve mo na ba yung goal mo sa Edmonton? Di ba goal mong malakad lahat ng trail? Wala, hindi pa rin. Hindi ko pa rin natapos. Feeling ko nga, hindi. Sa dami ng trails. Sa dami ng trails. So sa tips, I guess, i-echo ko lang yung sinabi ni Memot na lifestyle talaga. Kasi personally, that's what I do. Nag-exercise ako, I make sure kumakain ako ng tama, may vegetable and fruit serving a day, ganyan, hindi laging pansit canton. Yun, alagaan mo yung sarili mo kasi lalo sa mga solo living like me, walang nandyan to help you when you get sick. So, when you get sick, you need to cook for yourself, drive yourself, wala kang katulong. So, the best you can do is alagaan mo yung sarili. So, that's a wrap na ilabas natin ang mga hinagpis at hinanakit sa kanina. Ilabas na ang dapat ilabas. Sa free healthcare. So yung mga nag-iisip pa lang na pumunta tapos ang major nyo ay free healthcare, I hope nakatulong tong podcast namin para mag-decide kayo kung yun talaga yung decision point nyo to go into Canada. Yun siya, yung healthcare, so as mentioned, hindi siya perfect. May mga hidden challenges, so it's a trade-off. So Hindi na nga hidden eh. Oo. Alam nyo na yung mga hidden, hindi na namin itinago. So, whistleblower tayo. Oo. Like kanina, yung tanong is, nag-work ba yung, okay ba kami sa healthcare dito? So, may sumagot ng yes and no. So, depende sa'yo kung ano yung mag-work sa'yo. Thank you dun sa 33 subscribers namin sa YouTube. Kung nag-enjoy kayo, alam niyo na ang gagawin. Hit subscribe, leave a comment. Ang sarap magbasa ng comments, di ba? At True. makakaasa kayo, lahat binabasa namin yon, lahat re-replyan talaga namin yon. At kung gusto nyo ring i-share yung experience nyo sa healthcare dito sa Canada, feel free to write it down sa comments. Diyan tayo mag-chat. Mag-rant lang kayo. Hinagpis nyo rin. Mag-rant Hindi din kayo. pwedeng kami lang yung may frustrations. Dapat sama-sama tayo. Sino-sino pa bang magkaka-relatean? Tayo lang din. Alright, so for our next episodes, pag-uusapan naman namin yung mga benefits na nakukuha natin dito sa Canada. Friends So, with benefits? Char. Siguro sa susunod na yun, parang hindi kasi siya, hindi natin pwede sigit sa expectation versus reality series natin yun. Oo. So that includes yung mga child benefits, yung EI, yung mga retirement benefits. So yun yung pag-uusapan natin. Yung mga Sa susunod government na episode. benefits. Yeah, at this point, di namin alam kung kaya na, siguro i-divide namin into different episodes. Yeah. Thanks for listening and always remember, stay healthy. Bye!